Ito na yung ating power plenum. Ayan, tingnan nyo. Di ba? Kinis. Ito kapag hindi pa na-anodize. Ayan, kaya tingnan nyo. Di ba? Kasi ito sa kahit anong regulated tanda nyo regulated na air gun. Kasya yan. So, ganyan. Malaki ang loob nito. Although hindi siya ganun kahaba kasi masyadong hahaba ang air gun. Ang ginawa natin, pinalaki natin yung butas sa loob. So this is 42 mm yung outside diameter. So dito nasa tig 4 mm, parang yung tank, yung sidewall niya. Yan yung kanyang mga So 8 mm, iles mo sa 42 is 34 mm yung sukat doon sa loob. Sabihin na natin na 30. Yan. Binawasan na natin. Ginawa natin 30. So 30 yung deposit o storage ng air. So yan. Bigay ko sa inyo yung isang tip yung isang kaya mas maganda, pinakamagandang gawing plenum, position ng plenum, pinakamaganda is nasa yung inline siya. Kasi pag inline siya, talagang kasama siya ng plenum. Oo, yung plenum ng air gun, magkarugtong sila. At madali rin, yan, ganito, madali rin papasok sa kanya at may tutulak dito yung pressure, kasi inline nga siya. Inline siya doon sa plenum ng air gun mismo. Kaya yon, ganoon. Kapag merong power plenum o additional na storage ng hangin na halimbawa, let's say nakabutas na ganyan sa gilid, tapos medyo maliit, kaya ito laki ng butas para mabilis ang transfer ng pressure. Kapag mayroong mga ganon na nakaliko, nakaganyan, hindi ganon siya kabilis ang pag-transfer ng hangin. Magiging as in deposit lang siya dyan. Pampalambot lang siya ng tulak ng firing pin. Eto dito talaga nagpa-function ng maigi kasi inline. Yung ginawa ko naman doon sa air gun ko, inline pa rin siya. Kasama naman siya, inline sa plenum mismo. Kasama siya ng plenum na. Ang butas niya is mas malaki rito. Nasa yata yung butas 16 mm yung butas. Pakyat. Bali kasama na siya ng plenum mismo ng air gun, ng receiver. Kaya okay din yun. Wala siyang transfer. Kaya So dito, ayan, hindi pa to na anodize. Anodize ko to mamaya. Para magkaroon siya ng kulay. So I prefer black. Doon sa iba kong meron tayong kulay red, pero pangkaraniwan kong ginagawa is black. Kasi yung air gun, yung iba ang gusto yung accessories, yung ibang kulay para magkaroon ng design. So itong mga major part ng air gun, gusto nila black din. Iba nga pati railing, gusto nila black din yung kulay. So kakulay ng air gun. So walang ibang kulay kundi yung sa barrel, naglalagay sila sa cover ng barrel, magkabilang dulo, ginagawa nila stainless na lang. Pero stainless kulay na rin ng alloy. So parang stainless siya, di ba? Kaya parang stainless. Ayan. So ang ginagawa ko doon is para naka-anodize siya. Iba kasi pag naka-anodize, talagang hindi naman as in zero corrosion, ganyan. Hindi naman as in zero, pero napakaliit ng percentage na magko-corrode siya o magkakaroon ng corrosion. So ayan, ito ay pakita ko sa inyo, ito, isang power plenum pa rin. Ito yung ginagawa natin dati, mas maliit. Ayan, kung mapapansin nyo, kasi laki lang halos siya ng dulo. Ayan, mas maliit siya. Pero yung length, mahaba lang ng konti. Mahaba lang siya ng konti.
So, ayan, tingnan niya, kasya-kasya siya dyan. Ayan, di ba? So, ito ay subok na shoot ito sa Mini Predator. Yan. Ito naman ganun din. Shoot pa rin siya. Kaya lang ito mismo tinesting natin sa Mini Predator. Ayan ba? Tingnan niya. Standard kasi same as regulator itong ano niya. So, pakita ko sa inyo may regulator tayong bago. Ayan. So, dito kita natin yung regulator natin. Yan, meron tayong bago. Kapag meron tayong gagawin na meron nga tayong gagawin na bagong conversion. May convert tayo na. Ayan, kita nyo yan? Pareho halos ng Taiwan. Di ba? So, dito, try natin. Ayan, kagat na kagat siya dyan. Tingnan nyo kagat na kagat siya. Yun, may konti pang kailangan. Talagang walang kalug na, malayo pa yan. Ayun, lapat na siya. Ayan, di ba? Shoot na shoot siya. Kunin natin. So, ito naman, testingin natin, So, ayan, di ba? Kasi, kaya ganun, dire-diretso na siya. Kasi nanggaling na to sa isang Mini Predator, tinanggal lang natin. Ayan, okay siya, di ba? Ayan, lapat na lapat kagad. So, try natin. Lagyan din natin ng tangkay para kompleto ko. May pakita sa inyo. Kuha tayong tangkay. So, ito tank. Napaka-cute niyan. Lagay ko ito sa ayan. Ilagay natin siya dito. Ayan. So, yun, swak na swak. Ayan, ramdam na ramdam yung ori. Ayan. So, try natin siya dito. Ayan. Ito yung sample ng hindi pa anodized. Ito, anodized na to ayan, tingnan yung set na. Yan, ipapasok ngayon yan sa receiver. Any airgun na regulated na. Ibig sabihin may regulator na. So, kung wala pang plenum, ganito yung dyan. Kung wala pang plenum, wala pang ganyan, ito yung naka-diretso sa receiver. Ganyan. Ngayon, kung maglalagay ka ng plenum, ito na ipapasok mo sa receiver. Yan, ito na. Ipapasok mo sa receiver. Then, saka may lalagay itong take. May power plenum ka na. Ayan, may power plenum ka na. Ito na yung nakalagay sa airgun mo. So, may power plenum ka rito. Pag labas ng hangin na regulator, galing sa tank, lalabas yan dyan, dito siya mag-i-stay kasama ng plenum na ito. Kasama na ng plenum ng receiver mo. Na dati, ang plenum lang na receiver mo dati, plenum lang dati, yung nasa receiver mo. So, yun yung plenum. Ito, nakasalpak sa kanya. So, ngayon, pag naglagay ka, sa gitna yan, sa pagitan. So, magiging, magko-combine ang plenum.